Gusto ko lang po pasalamat sa Panginoon. Yung mga nauna pong patutuo, sila na kasi narinig ko talaga yung kilos ng Diyos kapag nananalangin ka. Naalala po nung nag-sali kami sa Easter dyan, pagkatapos namin mag-work, tapos na rin yung weekend. So, lumapit si Nanay doon na papapray tayo sa Hallelujah. So, nag-pray ko, nagmamahal ko kayo, mag-pag-ibas, sabi na ako. So, salamat sa Panginoon. Pag yung anak ni Sister Rani na may sakit, wala yung gagawin kain. Kasi namin, tapos mag-pray, bigla ng galit. So, napakabuti ng Diyos talaga sa buhay natin. Yung kilos ng Diyos, minsan hindi mo expect yung sagot, pero makapangyarihin yung bilawin sa atin. Isa pa yung naalala ko yung pinapunta ko ni Sister Luisa na may Julia. Mayroon po na nagmadalangin sa isang tao gusto nang ibigay yung buhay sa Panginoon. So, ang panalangin ko na lang kapayapaan, kahandaan na sa pagsalubong niya sa Panginoon. Kasi kanta siya, gusto niya lang. Kaya nasubo niya siya, yung katawan niya, hindi niya lang. So, pinagpili ko na lang yung kapayapaan, kahandaan na sa buong Panginoon. Pero ang iba na kung siya ay alis sa mundo, merong kapalit na tatlong kaluluwa na naligtas ng araw ngayon. Dahil yung kanyang dalawang pamangkin, ang kaibigan na, ay siya ko ang gasto at kapatan ko sa Panginoon. So, napakabuti ng Diyos. So, may kapalit na kaluluwa yung kaluluwa na alis. Salamat sa Diyos. At naalala ko rin po yung sinasa ni Pastor kaya yung tungkol sa kaya, kailangan natin talaga mag-kaya yung mga members ng network natin. So, talagang galang po natin ipapanalangin yung bawat isa. Naalala ko rin si Sister AJ, yung isa sa mga Bible study namin. Nag-request siya na ipag-pray yung resulta ng kanyang blood test sa So, at ngayon, nagpatutuwa siya. Napakabuti ng Diyos mo kayo. Tapos, pinagpilit dahil doon sa atin ni Pastor Met at pagpilit natin yung bawat member ng life group. So, yun talaga pinagpilit ko bawat isang hindi lang physical na kagalingan, kundi yung sa Panginoon. Talagang magkaroon tayo ng buhay. Ngayon na, at namangka ko dahil pinatutuloy namin Gary kanina. Alam niyo po yung mga anak niya, kasama ko sa network namin yan. So, basically, kasama siya. So, sa Diyos lang namin mabuting pasasalamat, ugat, ito na yun. Kung malakas sa palakpak, para kay Lord, sabihin mo sa kanya, I'm happy to see you. Sabihin mo ulit, sabihin mo na miss kita. Amen, amen. May sino po excited ngayong umaga? Parating naman natin kay Lord. Excited tayo. Okay sa presence niya. Amen. But before anything else, can I invite you again to stand up? Tatayo tayo lahat. Tapos muna as we stand, okay, tayo po ay mananalangin. Kaya welcome back po natin once again ang presence ni Lord. Amen? And close your eyes po. Lord, maraming salamat sa gagawin mo sa amin ngayong linggo. Thank you, Lord, for your sweet presence, God. Thank you, Lord Jesus, for everything that you have done. Lord, sa mga nag-testimony kanina, kung paano ka gumalaw sa buhay nila, kung paano ka naghimala, Panginoon, sa mga buhay po, ng mga life group members. And
And we know and we believe that there's something about like hoops, there's something about connection. Lord, last Sunday, we talk about capacity. And Lord, thank you for enlarging our capacity to be used by you. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa po ninyo. Sige, binibigyan kita ng oras to thank the Lord. Sige, pasalamatan ko, Lord. Alalahanin mo, i-remember mo kung paano ka kineris mo, Lord, sa moment ko na ito. Sige, magpasalamat ka sa Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Hindi lang yung mga ng-testimony sa harapan mo, pero magpasalamat sa Panginoon. Pero ikaw, nandiyan sa upuan mo, ikaw nandiyan sa natatayuan mo. You can thank God for all the things that He has done for you. Lord, maraming salamat sa lakas, maraming salamat sa sipag, sa tiyaga, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa provision mo sa buong mundo. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo na hindi nagmamali mo sa bawat isa sa amin. And we thank you, Lord God, for everything that you have done. To our families, to our friends, Lord God, sa aming mga kapatid, sa aming mga kamag-anak. Maraming salamat, Lord, sa ginagawa mo sa aming simbahan. Ikaw po ang Diyos ng aming simbahan. Ikaw po ang Diyos, Lord God, ng aming mga buhay. And Lord God, ngayong umaga po nito, buksan mo lang ang aming mga puso. At bigyan mo kami ng alab, Panginoon, sa iyong simbahan. Lord God, as we launch, Lord God, our series, Zeal for God's House, gawa kayo ng maglamang itong tumaan sa buong panahon nito. Lord God, sa buong buwan ng July. Pero Lord God, dahil ito ay mag-impact sa aming mga buhay, mag-transform ng aming mga puso, ng aming isipan, Panginoon, at may-apply namin sa aming araw-araw na patuloy. Salamat po, Lord. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Sa iyong pagpupo, please grab your notebooks, your pens, and your Bibles. Thank you, Pastor James. Thank you, Mara. Thank you sa ating testimony, kay Tita Kayos for hosting. Ay, maraming po salamat. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Parang lakas ng echo ng mic ko. O tama lang po. Amen. Ako po ba naririnig ng mga tao sa likuran? Amen. Sa mga nasa harap? Amen. Siyempre. Okay. So, happy and blessed Sunday, JCMS Subic. Kay who among you is happy to be in the house of God? Are you happy? Okay. Masarap kasi mag-worship at umiyak lalo sa presence ni Lord. Amen? Amen po? Alright, so if this is your first time to be here in our house, welcome home. Okay? This is your home and you belong here. So we are JCMM Subic family. We love God, we love people, and we make disciples. At ngayon po, month of July, okay, today is the launching of our newest series. Okay? And ang title po ng series na ito is Zeal for God's House. Sabi mo nga, Zeal for God's House. Okay, Psalm 69 verse 9, it says there, Zeal for your house has consumed me. Okay? Zeal for God's house. Okay? So, tingnan natin mo yung tatlong topics, okay, na ipa-flash natin sa screen na makikita nyo po, yan ang pagdadaanan natin sa buong July. So, week 1, what consumes you, i-preach ko today. Okay, week 2, building God's house together. The church is more than a building. Okay? Week 3, a house filled with God's glory. Revival begins in God's house. Okay? Are you excited? Yeah. Are you excited? Yeah. Amen. Okay, so excited na umpisa na natin ito. What consumes you? Yan po ang first topic natin because the heart of the church is here. Okay? So, what consumes you? Okay, tignan natin muna ang word na zeal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng word na zeal? Zeal means a great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or an objective. Okay? Ang synonyms po ng
Zeal is passion, fervor, fire, energy, or appetite. Okay? So, my question is this. Have you seen someone that is very passionate in what she or he does? Nakakita na po ba kayo ng isang tao sobrang passionate or sobrang may zeal or may fire? Kaya paano niyo po sila ma-describe? Hello? Hello? Okay? Paano niyo po ma-describe ang isang taong may passion? Tita Nini? Joyful. Wow, parang naman natin yun. Okay? Kaya what else? Pag sinabing passionate, on fire, or may zeal, Tita Mabel. Ano ako nang nagpapasok sa isip mo? Pag sinabing passionate yan. Perfect! Okay, perfect. Pwede? Okay, amen? Okay. So yung passion, tama mo kayo? So yung passion nila, ano sila, no? Kapag tinitignan mo ang isang taong passionate or on fire, kaya paano silang hindi napapagod? Amen. Di ba? Parang silang hindi nauubusan. Tama ba? Okay? Parang hindi nag-focus yung kanilang apoy. Okay? Parang kung pagpalabas sila, ang sarap nilang panuurin. Di ba? Kung pinagpapawisan po sila, ang sarap nilang paypayan. Okay? Ang sarap nilang punasan. Kapag pinagpapawisan sila, kasi ang passionate nila eh. Tama po ba? Tama po ba? Kaya ang passionate, ang on fire. Now, what is passion for you? Ano ba ang passion for you? Okay? Di ba pag sinabi mo, passionate ako sa bagay na ito? Or on fire ako sa bagay na ito? Ang gusto kong maabot yan, I'm so passionate to reach that goal. Di ba ganyan po ang passion? Hello? Okay? So passion, you are willing to suffer or die just to reach that goal. Yung handa kang mamatay, okay, yung handa mong ialay ang puso at lakas mo para lang sa bagay na yun. Why? Why? Kasi nga, passionate ka doon. Hello? Kaya nga, ang sikat na movie tuwing Semana Santa, ano po ang title? Passion of Christ. Yes, from that word itself. Yan ang itsura ng passion. Okay? O di kaya naman, ito yung bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas magpatuloy. Passion. That thing that causes you to conclude, yes, this is what I'm living for. Amen? And passionate people pay the price. Amen. They absorb the cost and they go after their purposes with sold out zeal. Passionate eh. Bigyan kita na example. Labas natin sa picture. Okay. Yan po ay 196 Olympic athletes. Pero ilan lang yung binigay natin picture. Okay. Meron pong 196 Olympic athletes na na-feature sa isang expose. Ano yung expose na lumabas? Way back po ito. Okay? Itong mga atleta po na ito ay na-expose sa isang drug use. Okay? Habang sila ay lumalaban sa Olympics. And the reporter asked the athletes, okay? Kasi kung nahuli ka, nung lumalaban ka, tapos nag-droga ka, okay? Ano ka na agad? Disqualified. Ban ka agad. Actually, ban ka na, hindi ka makakalaro. Okay? So, if you know, sabi ng reporter sa kanila, if you know that you could win a gold medal and wouldn't be caught, but you would die in 5 years because of you take that drugs. Ang tanong ni ng reporter, would you still take the drugs? Alam niyo po kung ano sinabi ng 196 athletes? Sa atin nila, all of them answered, it sounds weird, but they said this. Crazy! Insane! Amen! Grabe po yun, sorry. Okay? Grabe po yun.
Whatever it takes. Woo! Whatever it takes just to reach that goal, to accomplish the mission, to complete the race, that is passion. Amen po? Kaya nga, there's no such thing as partial passion. Wala pong ganun. Wala pong half-hearted passion. Passionate ako ngayon, 50%. Tapos no, kasi hindi. Wala pong ganun. Kung hindi mo ipopost yung lahat mo, hindi mo matatawag ang isang bagay na passion mo. Amen po? Amen po? No, what is your passion in life? Ano ang passion mo? Let us make things right this morning. Kasi marami naman ang passionate, pero ang tanong, saan? Saan ka dapat on fire? Saan ka dapat may zeal? Saan ka dapat passionate? What consumes you? What are you zealous about? Kasi ang totoo, lahat tayo may kinakukumalingan. Amen? Lahat tayo may gusto. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Gusto mo ba yung katabi mo? Okay? Di ba? Ang dami natin kinakukumalingan eh. Career. Tama? Di ba? Negosyo mo. Social media. Pera. Relasyon. Sarili. Kapag may bagay na kumukonsumo sa'yo, doon napupunta ang oras mo. Doon napupunta ang isipan mo. Amen? Diba? Doon napupunta ang buong lakas mo. Doon napupunta ang buong asip mo. Amen? Tingnan mo ulit sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, what consumes you? What consumes you? Pero ang tanong ni Lord ngayong umaga ay hindi ano ang ginagawa mo, pero ang tanong niya, saan ka passionate? What makes you on fire? Na yung buong pagkatao mo, puso at isip mo, umaapoy doon. Okay? Ready na ba kayo? Kaya manonood lang tayo ng isang movie. Okay? Kaya malaki na yung screen natin. Okay? Okay, na magpapakita ng passion at zeal. Are you ready? Okay? Sige po, panoorin natin. Let's get it played. What are you doing? Why are you bringing food to me? I'm taking the worship. It's the shuttle. This is a place to worship the Father, not a shortcut. Let me through. No. Let me through. Turn around and go back. Now. What are you doing today? This place used to be filled with the sounds of prayer and worship to my Father. Father, now I can't hear worship because of animal sounds. All of you arguing over prices. I sound about the same. All right, what do you think? You will see. Next.
desecration is on your shoulders. And you, brood of vipers, and cut. Amen. Palakpakan po natin si Jesus Maraming. Amen. Okay, kung mag-open yung life. Okay. Amen. Thank you, Lord. Amen. Naaalala niyo po ba yung story niyan sa Bible? Okay, that is the story where Jesus angrily and passionately overturned tables because he is cleansing the temple. Amen? Amen? Di ko napapasahin yun, guys. Napanood naman po natin. Pero habang tinuturn niya yung mga tables, yung mga disciples niya nakatingin sa kanya. At ang sabi ng disciples niya in verse 17, his disciples remembered that it is written, zeal for your house will consume me. And then the Jews responded to him, what sign can you show us to prove your authority to do all of this? Verse 19, and then Jesus answered them, destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. Okay, verse 19. Okay, next mo na. Okay, go. Yan. Okay, verse 20. And then they replied, it has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? Verse 21, but the temple he had spoken was of his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Verse 23, now while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the sign he was performing and believed in his name. Verse 24, but Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person. Now, tingnan mo po sa akin, ano ang context na napanood natin? Okay, yung context po kasi niyan, yan po ay nangyari nung Passover. Sabi mo nga, Passover. Okay? So what is Passover? Para sa mga hindi po nakakaalam. Ang Passover, okay, is one of the most important feast or festival sa Old Testament na nagko-commemorate o nagpapaalala, okay, na si Lord ay nag-Passover sa mga bahay ng mga Israelita sa Egypto during the 10th and final plague. Okay? Kasi may 10 salot na pinadala, tama? Okay, yung final plague, yan na yun. Okay? Sparing the firstborn because of the blood. Say to me, blood. Mas malakas pa po. Okay? Blood of a sacrificial lamb. At that time, God said, Exodus 12:13, when I see the blood, I will pass over you. Okay? So the blood did not make the Israel better than Egypt. The blood covered them from God's judgment. This is the meaning of Passover at yearly isineselebrate ito dahil niligtas sila ng Diyos. Amen? Okay. So nang pumasok si Jesus sa Jerusalem noong Passover, noong festival ng Passover, John 2, siksikan ang buong lungsod at maraming mananamba sa
po doon. So, libo-libong Hudyo ang pumunta sa Jerusalem para sumamba at maghain ng sacrifice. Kaya may mga nakita kayo, may kalat, may iba't ibang hayop. Pero pagpasok ni Jesus, hindi siya unang okay na mangha sa temple. Malungkot siya at nagalit. Hindi dahil may negosyo at may mga nagbebenta ng mga hayop at money changers doon, kundi dahil ang lugar ng pagsamba ay naging lugar ng pagkakakitaan. Hello? Hindi galit si Lord sa business. Pero kung yung church naging business, iba yun. Hello? Kaya nilinis ni Jesus yung temple. Dahil ang bahay ng Diyos ay dapat maging lugar ng panalangin. My house should be called a house of prayer. Hindi siya lugar ng negosyo at pananamantala. Amen. Kaya kung ang pastor mo nananamantala, paalisin mo na. Amen. Kung ang wat kasama sa church ay nananamantala, pwede ikastigo. Hello? The court of the Gentiles, where the nation should have been able to pray, had become a noisy marketplace. The problem was not simply selling animals. The problem was that worship became a business. Nasa temple sila para alalahanin ang kaligtasan ng Diyos. Yearly, ginagawa nila yan, pero yearly din, pinagkakakitaan nila yun. Hello? So religion replaced relationship. Tradition replaced devotion. Activity replaced holiness. Amen. So number 1 point, true zeal is born from love for God. Zeal for your house will consume you. So notice, Jesus did not clean the temple to show His temper. Grabe naman, si Jesus magagalitin. Grabe naman yung Diyos namin magagalitin. Hindi po yun yung pinapakita ni Lord. He cleansed it because He loved His Father in heaven. Paulit-ulit pinakita kanina sa video. Bakit yung ginanito ang bahay ng tatay ko? Holy zeal is never rooted in pride. Hindi mo pwede sabihin, pride to pride. Okay? Ang holy zeal or passion rooted dapat sa love. Maraming tao po ngayon passionate sa sports. Tama? Tama ba? Maraming tao ngayon passionate sa K-pop. Okay? BTS lover. May mga army ba dito? Alright, ay excel ako. Parang meron dito Parang may mga SB19 dito Pinalala ko si James Okay? Di ba? Passionate sa negosyo. Or passionate sa politics. Or passionate sa mga pinaglalaban nila. Late nila, may Pride March. Okay? Passionate. Pero tanong, are we passionate for the Lord? Romans 12:11. It says therefore, Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So God is not looking for casual Christians. God is raising passionate disciples. Hindi ko po masusukat ang passion mo para kay Lord. Kung level 1 ba yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ko po yan masusukat. Pero malalaman ko kung passionate ka kay Lord sa isang tanong. Hindi po sapat na I attend church naman, pastora. Hindi ko po masusukat yung level ng passion mo, pero masusukat ko ang passion mo sa isang tanong. At ang tanong is this, mahal mo ba ang Diyos? Because genuine love always produces genuine passion. So my question for you,
itsura ng isang tao sobrang magmahal kay Lord? Si Apostle Paul. To the point na sinabi niya that everything, his successes, his past successes, his experiences, his education, everything that he obtained, sabi niya, I now consider loss for the sake of Christ. Amen? What is more, I consider everything a loss because of the surpassing power of knowing Christ Jesus as my Lord. Ang passion niya si Jesus. Wala siya ibang passion. Di siya passionate sa negosyo, di siya passionate sa mga bagay, passionate siya kay Jesus. Minsan siya naging passionate as a Judaizer. Okay? Sa kanyang Judaism, kanyang religion. To the point na ang tingin niya kay Lord, heresy, or heretic, or poison, or lason sa Hudyo. Sobrang passionate niya, napapatay nga siya ng mga Kristiyano eh. Pero nung natagpuan niya yung truth, nung natagpuan niya ang katotohanan, natagpuan niya ang Panginoong Jesus, nirustay niya na yung buhay niya para kay Lord. Ang tawag doon, passion. Tanong ko sa'yo, mahal mo ba talaga si Lord? Amen. Nabuhay siya para kay Jesus at namatay din siya para kay Jesus. Hindi siya namatay para sa ministry, namatay siya para kay Jesus. Kay Matthew 22, verse 37 to 40, and he said to him, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Upon these two commands, hang the law and the prophets. Tingnan mabuti sa akin. Pagpuno ka ng Diyos, aakaw ka at hindi mo yun mapipigilan. Kapag passionate ka kay Lord, aakaw ka at hindi mo yun mapipigilan. Pati yung mga tao sa paligid mo, tatamaan yan ng zeal mo. Tatamaan po yan ng passion mo. Because a person who is passionate is God will be a person passionate, compassionate for people. Magkakabit kasi siya. Hindi ka pwede sabihin mo, I love God, pero nag-chismis ka sa tao. I love God, pero kung magmura ka na dahil sa sobrang gamit mo gamit para walang bukas. Amen. I love God, pero mahal mo yung bisyo mo. Hindi pa magkakaintindihan. Amen. Amen po. Thank you, God. Magkakabit. Sabi mo magkakabit. Okay? Siamese twins. Kambal po yan. Kaya alam mo yung mga taong passionate, basa ng basa yan ng Bible. Kaya alam mo yung mga taong passionate, pray yan ng pray. Maniwala ka sa akin. Alam mo yung mga taong passionate kay Lord, nagmamahal kay God, walang ibang ginawa yan kundi mag-share ng gospel. Amen. Hindi mo yan sila mapipigilan. Life group yan ng life group. Share lang. Disciple yan ng disciple. Passionate eh! Mahal niya si Lord eh! Ikaw mabuti sa akin. Mahal mo ba si Lord? In love ka ba kay Lord? Look at the person next to you. Mukha ba siyang in love? Mukha in love yan? Amen. Thank you, Jesus. Sino po dito ang na-in love? Ang plastic na talaga. Ang plastic na sino po dito na-in love na? Ganyan dapat na amin. Kaya nasa church naman tayo. Amen. Thank you, Lord. Tingnan mo sa akin. Iba ang energy ng tao in love. Amen. Iba ang energy ng tao. Sacrificial yan, maniwala. Mag-extra man yan. May unspeakable joy yan. Nagiging devoted yan, nagiging creative din. Amen? Kahit na walang return of investment, okay lang sa kanila. Bakit? Ano sa akin bakit? Mas malakas ko mo siya. Yung may passion. Kasi nga po in love.
Tanong ko po sa'yo, in love ka ba kay Lord? Are you passionately in love and satisfied with your relationship with Jesus? You will pray more. Because prayer, it becomes a fire fuels your love for God. As you meditate God's word, para daw po yung apoy that burns within you. Para daw yung apoy na nagliliyaw sa puso mo. Jeremiah 20 verse 9. Labas natin yung verse. Jeremiah 20 verse 9. But if I say I will not mention His words or speak any more in His name, His words is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Hindi talaga kaya? Amen? Amen ba? Okay? Yan. My heart grew. Yan. I will not mention His words, speak anymore in His name. His words is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it. Indeed, I cannot. So gusto mo magbabad ka sa word and let the word sink into your heart like a fire that consumes you. Amen? Okay, mag-pray ka, okay, and then God's presence grew hot within you. Amen? Okay, let's not turn last question. Are you passionately in love and satisfied with your relationship with Jesus? Okay? Okay, point number 2. Only zeal rejects what dishonors God. So Jesus overturned the tables. Maraming nagtatanong, bakit parang galit si Jesus? Because this was not a sinful anger. Yun po ay righteous indignation. At magkaiba po yan.